Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for October 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Pisces. What's coming to you ngayong October 2024? Okay, you have the 6th house, Gemini, Moon in Gemini in the 6th house. 6th house is about your health. So, maaring meron kayong mga health concerns ngayong October na I feel like you're going to research on that. Lalo na kung medyo nararamdaman nyo na siya lagi. Okay? I suggest na kung sa tingin nyo talaga medyo kakaiba na, no? You have to consult na with medical professional. Kasi ang tendency kasi nung iba, kapag meron sila nararamdaman sa health nila, ginugoogle. Tapos, parang nagsa-self-diagnose. Self-diagnose sila. Oo. Based on ano yung nakikita nila sa internet. Tapos, ina-assume nila na yun yung problema, pero hindi naman pala. Yung iba nag-overthink, yung iba naman, binabaliwala. So, ang importante rito is you consult medical professionals kasi sila yung makakasagot doon. Oo. Dahil, syempre, minsan may mga unique kasi yan yung mga simptomas natin. But for some of you naman, this can be, may kinalaman sa mga daily routines ninyo. You will be organizing more sa, sa yung mga ginagawa mo everyday. Maaaring meron kang i-organize na, like for example, yung bahay mo, meron kang aayusin dyan, i-rearrange, because you feel na mas magiging conducive to learning. So, ibig sabihin is, mas magiging madali para sa'yo na kumilos, mag-aral. Oo. Example sa kwarto mo. Wala ka doong maayos na table or parang ang dami nakapatong sa table mo. So, hindi ka rin makapag-aral or makapag-research dahil yung workplace mo or yung desk mo hindi maayos. So, something like that. Some of you naman, meron kayong i-explore sa sarili nyo related sa, ito, hindi naman lahat mag-resonate, of course, specific message na yung iba sa inyo nagiging interested kayo sa witchcraft or anything related din sa spirituality na may kinalaman sa mga oils, yung mga paggagawa ng mga potion, concoction, or yung herbal, mga herbal. Pwede rin mga herbal medicines. Pwedeng you are also researching on that. Na meron kang gustong malaman about it. Lalo na kung this is related rin sa health mo, na may i-research ka na tungkol dito sa symptoms na to, na ano yung makakabuti or makakagaling sa symptoms na to. Okay? But of course, consult a physician para Kaso yung iba hindi kasi naniniwala sa mga ganyan. Lalo na yung mga matatanda. Lalo na yung sa mga probinsya. Puro sila sa mga yung herbal. Which is, marami rin naman talagang benefits mga herbal medicines. Okay, what else, Pisces? Transition, rainbow. Uy. May iba sa inyo, this can be related sa gender ninyo, no? Of course, hindi naman magre-resonate para sa lahat. But, you feel like there's some change in your gender preference, okay? So, just take what resonates. And some of you naman, pwedeng meron kayong
pagbabago na gagawin sa sarili ninyo. You may be improving your health condition, um, yung inyong vitality. Pwedeng meron rin kayong babaguhin sa inyong mga daily activities na you will be more active, mag-gym ka, magtatatakbo ka. Oo. You also have seer, so this is your instinct, your intuition, your knowledge. Pwedeng meron kayo ngayong ini-explore or inaalam, pinag-aaralan, something that you are very interested in. Some of you, ito ay related sa occult, sa esoteric, sa anything na mysterious. You also have the fox, which is shape shift. So this is changes rin eh, no? Maaring meron kang mabilis kang makaramdam if there is something wrong or meron dyan ng luloko sa'yo or something na hindi nagiging totoo sa'yo. Someone na hindi nagiging totoo sa'yo. So, use your own instinct and be careful rin sa mga taong yung parang pakitang tao. Taong pakitang tao. Oo. You also have the Ace of Swords. This is new direction, new beginning. This is new idea rin. So, maaring may bagong ideas na pumapasok sa isip mo ngayon na you feel na kailangan mong gawin because this is going to bring you success. Yung iba sa inyo, pagdating sa pagdedesisyon nyo ngayong October, parang siya, very spontaneous lang na pag nag-decide ka, ito na yon tapos gagawin mo na para dire-diretso lang, no? Para siyang parang yung mga maze na may mga pinto, tapos magde-decide ka kaagad anong pinto papasukin mo, tapos papasok ka na doon, tapos may mga pinto na naman, magde-decide ka kung alin papasukin mong pinto, yung mga ganun. So, you know where to go. You have the 8 of Cups, 7 of Cups. Some of you are leaving a situation na parang sa tingin mo, wala nang patutunguhan. Kasi this can be a relationship, na hindi mo na alam kung ano ang nararamdaman mo, tunay na nararamdaman mo sa taong yun. You feel like, yung iba confused na sa nararamdaman. And parang naghahanap ka ng sagot sa tanong mo, bakit hindi mo na nararamdaman dati yung naramdaman mo sa kanya. Oo, feeling lost. Parang yung iba sa inyo pwedeng nawalan kayo ng gana sa isang tao. This can be friend or someone sa buhay mo or a romantic partner, a family member na pwedeng iiwasan mo, lalayo ka. Money, career, finances, the Hanged Man. So, I think very careful ka ngayon sa decision na gagawin mo sa work, career, or business. I think meron kang gagawing kakaiba pagdating sa negosyo, business, na hindi mo pa nagawa before, even sa career path mo. You are reassessing your situation ngayon sa trabaho, sa business, sa career, kung masaya ka pa. And some of you, if you feel like hindi na kayo nabavalue, hindi na kayo masaya, some of you are going to leave that career. O, diba? You have the Death card. Yung iba sa inyo, ending ng relationship, ending ng situation sa isang tao, no? Some of you, separation. I feel like, yung iba sa inyo, Pisces, medyo talaga, no? To be honest, medyo chaotic yung transition na to. Kasi, because of the yung eclipse. Diba, meron tayong partial lunar eclipse in Pisces recently. And Saturn is also in Pisces right now. Andyan din si Neptune. So, talagang parang, there's a lot of confusion in your life. Na parang you don't know what you really want. Na kung saan mo gustong pumunta. But it is a process na kung saan you're trying to figure out your life. And eventually, makikita mo rin kung
saan ka papunta, kung ano yung direction na gusto mong tahakin. But for now, if you are in this situation na naguguluhan ka, uh, importante rito yung connection mo sa sarili mo at just let it flow. Kumbaga, sabi nga, go with the flow. You have Venus in Virgo in the 6th house. Venus is the planet of money, your aesthetics, your love, no? But it's in the 6th house. So this is your health, yung kalusugan. I think mas magiging maingat ka na sa kinakain mo, sa mga activities mo. And pinipili mo na lang ngayon kung ano yung makakabuti para sa'yo. You have Mars in Capricorn in the 10th house. Authority. So I think, yung iba sa inyo, mas pipiliin nyo or mas preferred nyo ngayon na maging self-employed, to be your own boss. Or someone na ikaw yung masusunod kung saang career path ang tatahakin mo. You have Mercury in Pisces in the 12th house. I feel like you are divinely guided, Pisces. You are inspired about what you really want. Although na nasa point ka pa ngayon na, yun nga transition Nasa point ka pa ngayon na hindi pa ganun kalinaw. Pero eventually, ngayong October, magkakaroon niya ng clarity about where you want to go. Okay? Take time out for fun. Okay. So, some of you, makakatulong yung paglabas-labas. Be with nature, having fun with your friends, with your family. Kasi somehow, it clears your head. Na natatanggal yung, this is going to give you happy hormones na makakapagpa-inspire ulit sa'yo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.